name, birthday, address, contact details, etc. etc. Lahat yan pinapasa natin sa kung ano-anong government agencies every time nagtatransact tayo doon, di ba? Ang tanong, itong mga esensyal na impormasyong ito, safe ba sa kamay ng gobyerno? Di na talaga tayo sure. Paano ba naman? Sunod-sunod ang hacking incidents sa malalaking government databases sa nagdaang mga araw. Isa na rito ang October 10 data breach ng Philippine Statistics Authority kung saan apektado raw ang kanilang community-based monitoring system na sa ngayon ay under investigation pa. Palala rin ng palala ang resulta ng September 22 hacking incident sa PhilHealth kung saan mahigit 700 gigabytes ng impormasyon ang naiulat na nakuha. Katumbas daw yan ng data ng halos 1 milyong PhilHealth members ha. Di sana mapapansin ng PhilHealth na nahack na ang database nila kung hindi pa sila kinontak ng hackers na humingi pa ng $300,000 o katumbas na 17 million pesos na ransom. Kapag hindi daw sila nagbayad, ilalabas ng hackers ang mga nakuha nilang datos. At ayun na nga, after di magbayad ng ransom ng PhilHealth, boogsh! Inilabas na sa dark web ang PhilHealth data. Sabi ng ahensya, don't you worry kasi safe pa rin naman daw ang data ng members nila. Pero may possibility daw na na-compromise ang data ng ilan. Ano ba talaga mga ma'am sir? Ito namang si NBI, para daw safe, mag-update daw ng credentials ang PhilHealth members. Like, baguhin ang birthday at pangalan, ganun? Magbago ng pagkatao? Bakit naman ipinapasa sa taong bayan ang pag-secure ng information nila? Kasalanan ba ng PhilHealth members na nahack ang database ng PhilHealth kasi di nag-update ang ahensya ng kanilang antivirus? But wait, there's more mga ma'am sir. More hacking. Ayon sa grupong Data Ethics PH, may iba pang mga ahensya na nahack din, kasama na ang DOST. Hay, para nga daw hindi na natuto ang gobyerno kasi hindi ito first time na nahack ang government databases. Nitong April 2023, nahack din ang database ng PNP. Noong 2016 naman, nahack ang database ng COMELEC kung saan abot sa 55 million records ng mga Pilipino ang na-expose ilang buwan bago ang eleksyon. Sa ngayon, iniimbestigahan na daw ng National Privacy Commission ng PhilHealth at PSA para alamin kung sino ang dapat managot. Abay dapat lang may managot ano, pero hindi dapat matapos doon. Kasi responsibility ng gobyernong pangalagaan ang mga personal information natin na hawak nila. Sabi nga ng digital rights advocates, kakabit ng online security ang physical security. Di naman pwedeng keber na lang, di ba? Hay, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na balita with feelings.